Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lira. At ito po ang aking daily devotion. The Word of God Became Flesh na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa John chapter 1 verse 14. Sabi po dito ay, The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who, who came from the Father, full of grace and truth. Ang unang katuruan po ngayong araw ay, Jesus is the Word who became flesh. Ang ibig sabihin po nito is, ang Diyos po is, isa po siya, diba Diyos po siya, nagaling siya sa langit. Dahil mahal na mahal niya tayo is, bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao. At dito, siya ay nagdusa dahil binayaran niya ang mga kasalanan natin. At bago siya ipako sa krus is nagkaroon siya ng maraming disciples at maraming naniwala sa kanya. At nagkaroon siya ng naggumawa siya ng maraming himala. At ang second teaching is, Jesus is the love who became an act. Ang Panginoong Diyos is isa siyang pagmamahal na galing siya sa langit at bumaba siya dito sa atin upang i-share yung pagmamahal niya sa atin. Dahil kung ikaw isang taga ibang bansa or Amerika, na-inlove ka sa isang tao na taga dito sa Pilipinas or taga probinsya, taga Mindanao, at iniwan mo yung buhay mo doon sa ibang bansa para makasama mo yung minamahal mo dito sa Pilipinas at tumira ka dito sa kaduluduluhan ng Mindanao or ng Zamboanga. Ganon din ang ginawa ng Panginoon. Bumaba siya galing sa langit papunta sa atin upang ibigay yung pagmamahal na kailangan natin. At ito yung pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos nung tayo ay niligtas niya sa kasalanan. Ang last teaching is, Jesus is the sinless one who became sin. Ang Diyos is isang wala siyang kasalanan, pero tinawag siyang makasalanan dito sa lupa para tayo ay mailigtas. Kumbaga, siya ay Diyos, isa siyang perfectong Diyos, pero bumaba siya dito sa lupa upang tawagin lamang na makasalanan. At ganun tayo kamahal ng Diyos dahil okay lang sa Kanya na tawagin siyang ganun, na sinungaling, may kasalanan, at siya ay namatay sa krus para tayo ay iligtas. Ang realizations ko sa devotion ngayong araw is mahal na mahal tayo ng Diyos dahil siya ay isang perfectong Diyos na bumaba galing sa langit at nagkatawang tao. Isa siyang immortal na naging mortal para lamang tayo ay maligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Yun lamang.